Kaninang madaling araw ang pinapatayo pa lang na 9 na palapag na gusali sa Pampanga. Hindi bababa sa 20 ang napaulat na natabunan. Live mula sa Angeles City, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, sa ngayon may bilang na ba kung ilan yung nasagip at ilan pa yung pinaghahanap? Jester, higit 12 oras matapos ang pagguho ng ginagawang gusali rito sa Angeles, Pampanga, patuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga otoridad sa mga natabunang biktima. 8 katao sa paligid ng guho ang nailigtas noong umaga habang nakalabas din sa guho ang foreman at mga kasamahan nito sa konstruksyon. Binulabog ng pagyanig ng lupa at malakas na dagundong ang mga residente sa Barangay Balibago sa Angeles City kaninang madaling araw. Gumuho na pala ang ginagawang gusali sa lugar na may 9 ng palapag. Ilang poste ang nadamay kaya pati mga kawad nakalaylay sa kalsada. Agad nagsidatingan ang mga ambulansya sa lugar. Pagsikat ng araw, tumambad ang tindi ng pinsala sa gumuhong gusali. Patong-patong ang mga bumagsak na semento, nagkalat din ang mga bakal. Isa sa mga nakaligtas sa pagguho ang residenteng si Cristita. Nagtamo siya ng pasa at ilang galos sa katawan. Malakas po, akala po namin lindol. Kaya tumakbo na kami pag ganun. Sa tansya ng mga otoridad, hindi bababa sa 20 ang natabunan sa pagguho. Meron sila naririnig pong boses. Humihingi ng tulong po. Marami pa po. Hindi natin ma-determine kung gaano karami, no? Kaya medyo malalaman din natin. Kaya nga, ang gusto natin, ma-inventaryo po talaga yung mga tao, no? Kasi wala yung logbook, no? Para malaman natin kung ilan. May ilang heavy equipment ang nakahanda para sa operasyon, pero mano-mano ang ginagawang paghukay para maiwasan ang muling pagguho. Challenge dito, hindi lang sa search and rescue, pero challenge din to para naman hindi delikado at matrap yung mga rescuers natin. Siyempre, priority din natin yung safety ng mga rescuers natin, no? na kailangan safe din sila. So, gumagamit na rin ng mga sniffing dog para matunton ang pwesto ng mga natabunan. Pero sa kitid ng mga espasyo sa pagsagip sa mga biktima, pahirapan maging ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Ano? Katingin nyo na lang. Relax lang po. Relax lang, kuya. Try natin muna dito. Relax lang. May mga additional equipment tayong maipapahiram, maipagamit dito sa ating mga partners sa site. Meron kaming yung borescope, yung mga maliliit na butas, may mahaba kaming microphone na makarinig kung anong mga may signs of life. Tapos andyan din yung life detector natin, yung heartbeat monitor natin. Hindi naman maiwasan ng ilang kaanak ang mangamba sa kalagayan ng mga natabunan. Sana po yung bilisan po nila yung proseso kasi po kanina pa. Tapos lagi namin sinasabi sa kanila na unahin dito, wala naman pumupunta. Kasi yung maghintay lang daw maghintay. Hanggang kailan po kami maghihintay? Jester, sa panayab kanina sa BFP as of 2 p.m. wala pa silang naitatalang casualty o namatay sa insidente. Tinatayang nasa 23 ang bilang ng mga natrap sa gumuhong gusali. Batay yan sa pinagsamang kumpirmasyon ng mga kaanak at listahan ng construction workers na on duty nang mangyari ang pagguho. Patuloy pa ang pag-rescue sa kanila. Jester. Dave, nakita natin sa report mo, no? Andyan na yung mga otoridad. Sa ngayon ba, meron silang ulat o impormasyon hinggil sa sanhi ng pagguho? Jester, sa ngayon ay hindi patukoy ang dahilan ng pagguho. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng sanhi. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Angeles City sa Pampanga. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.